Ngayon, narito ang kasaysayan ni Charina. Hanggang kailan niyo ako parurusahan? Dito pa rin sa mga ginintuang kasaysayan. Umalis na si inay. Hindi man lang siya nag-iwan ng pangkain ko. Tapos, di naman niya sabi kung saan siya pupunta. Basta, magbabakasyon lang daw siya. Bakit ganun si inay? Parang hindi man lang nag-aalala at naaawa sa akin. Mag-isa lang ako dito. Bakit ka po ganun, inay? Bakit? Opo, Lolo. Iniwan si Serena ni Aling Donata. 4 days daw po siya magbabakasyon. Kaso, di man lang iniwanan ng pangkain man lang ang kaibigan ko. Ang sama talaga ni Donata, oo. Hindi talaga naaawa sa anak. Sabi, magugutom doon si Sarina. Kaya nga po. Tsaka, baka may sumalbahe po sa kanya kasi mag-isa lang siya sa bahay nila eh. Nako, halika. Samahan mo ko. Po, Susunduin natin siya para dumito muna sa atin. talaga po, Lolo? Oo. Abay, kawawa naman yung kaibigan mo kung walang magmamalasakit sa kanya. Lolo Ingo, Hmm. salamat po sa masarap na hapunan, ha? Sobrang busog na po ako. Mabuti naman at nagustuhan mo. Sige. Kumain ka ng gusto para huwag kang magkasakit. May ang laki ng ipinayat mo mula nang pumanab ang lola at lolo mo. Miss na miss ko na nga po sila eh. Jelina, tanggapin mo na lang na talagang hanggang doon na lang ang buhay nila. Oo. Alam ko naman yun, Kuya Banjo. Pero kasi, ang dami rin naging pagpabago mula lumawala sila. At una roon, ang pagpapahirap sa iyo ng iyong ina. Lolo Ingo. Sana ineng, huwag kang susuko, ha? Huwag kang mawawala ng pag-asa. Patuloy mong hilingin sa Diyos na bumait na sa iyo ang nanay mo. Talaga naman po, palagi kong ginagawa yun, Lolo. Mm. Ay, Lo, Oh. liligpit ko na itong pinagkainan natin. Ako na lang, Kuya. Ha? Kaya ko namang gawin yan eh. Huwag na. Doon ka na lang sa loob. Di. Nakakahiya naman kasi sa Ay, inyo. Sarina, inimbita ka namin dito sa bahay. Kaya hindi dapat mahiya. Oo nga naman, Charina. Isipin mo na lang, pahinga mo ito sa maraming gawaing bahay. Puntahan mo na lang si Maridon. Sige na. Salamat, Lolo Ingo. Oh. Kuya Banjo. Ah. Ang bait-bait niyo po. Mm. Pupunta tayo sa inyo? Bakit, Cha? Lilinisin ko yung bahay namin, Marie. Kasi hindi ko nalinis kahapon. Bukas na lang. Ha? Sa makalawa pa naman dating na nanay mo, di ba? Oo. Eh di bukas ka na lang maglinis. Ang gawin natin ngayon, maglaro at mag-aral. Oh, okay ba? Sige na nga. Yes! Marie, salamat ha.
Ah, Ang bait niyong lahat sa akin. Talagang swerte ako. Naging kapitbahay namin kayo. At saka, naging kaibigan kita. mabait ka rin naman kasi. Sana nga lang, makita yun ng nanay mo. Para hindi na siya maging salbahe sa'yo. Janina, malalim na ang gabi. Bakit gising ka pa? Naaalala ko lang po ang nanay ko, loloin ko. Di po siya dumating ngayon. Ay nako, baka nagpapasarap pa yun dun sa bakasyon niya. Kasama yung lalaki niya. Nakita ko nga po si Mang Arcadio. Siya yung sumundo sa kanya nung araw na umalis siya. Kaya nga malamang nagpapakasarap pa sila. Nag-aalala kasi po ako. Baka meron ng masamang nangyari sa nanay ko. Ayoko po siyang mawala, Lolo. Oo, pumanatag ka. Hindi mawawala ang nanay mo. Darating din yun. Maniwala ka. Sana nga po. Kasi po, miss ko na si Inay. Ang gawin mo, mag-enjoy ka na lang habang narito ka sa amin, ha? Masaya ka ba sa bakasyon natin, Donna? Hmm? Oo naman. Sobrang saya ko. Sana next time uli, ah. Oo naman. Talagang isasama kita uli. Dahil napaligaya mo ko ng gusto. Ikaw naman. Totoo ba talaga yan? Totoo. Totoong totoo. Ay, talaga namang ginawa ko ang lahat para maging maligaya ka. Ang iniisip ko lang, kapag sinama kita sa malayo, yung pangit mong anak. Sabi ko naman sa'yo, di ba? Huwag mo siyang intindihin. Hindi siya magiging sagabal sa atin. Naisip ko lang, ano kaya kung ipaampon mo na lang ang batang yun? Total, ayaw mo na rin naman sa kanya. Ha? Para magsama na tayo. Pero, Han, Donna, ayokong makasamang pangit na yun sa pamamahay ko. Ha? Ikaw lang ang gusto ko. Kaya sana, pag-isipan mo ang suggestion ko. Ayan, tapos ka na maglinis dito. Halika na, doon na tayo sa amin. Ikandado mo na lang ulit tong bahay niyo. Marie, bakit kaya ganun? Isang linggo na, hindi pa rin umuwi si Inay. Nga mo siya. Uwi niyon pag gusto niya. Basta ikaw, doon ka na lang muna sa amin. Oo. O, tara na. Ay, si Inay dumating na! Inay! Miss ko na po kayo. Ba't ngayon lang kayo? baka mo ako yakapin. Visit ka, napapagod ako. Sorry po. Na-miss ko kayo. Kasi isang linggo kayong nawala. Pwes, ako hindi kita na-miss. Mas masaya nga ako eh. Dahil wala akong kasamang istorbong pangit. Ay, kawawa naman talaga si Tia. Para silang talaga nagmamahal sa nanay niya. Oo nga, kuya eh. Mabuti pa tayo. Kahit nasa abroad nagtatrabaho si inay, lagi naman niyang ipinararamdam na mahal niya tayo.
Lalo na nung pumanaw si Itay. Kaya lagi natin siyang tulungan. Dahil kailangan niyang tulong natin. Alam mo, kuya, Hmm. napaiyak nga ako nang iwan ko kanina si Cha. Para bang nasaktan din ako sa ginawa sa kanya ni Aling Donata. Han, sama ang pakiramdam ko. Ha? Ang sakit ng katawan ko. Ganun ba? Siguro dahil napagod ka sa mga ginawa natin sa Baguio. Siguro nga, Han. O sige, hindi na muna ako punta dyan, ha? Tawagan mo na lang ako kapag magaling ka na. Okay, Han. Oh, salamat, ha. Tatawagan na lamang kita agad pag okay na ako. O, sige, sige. Pero sana, magpadala ko ng pera sa akin para makapagpadoktor ako. Naku, may sakit po pala kayo, Nay. Kaya pala kanina pa kayo hindi lumalabas ng kwarto. Oo. Sakit ang buong katawan ko. Gusto niyo po, masahihin ko kayo? Ano? Opo, marunong akong magmasahe. Tinuruan ako ni Lola. Kaya nga po, ako na lang po yung lagi nagmamasahe sa kanila eh. Ay, naku, wag na. Wala akong tiwala sa'yo. Lalo lang sumama ang pakiramdam ko. Hindi po, Nay. Sabi nga po ni Lola, masarap po ako maghilot. Sinabi ko na ayoko. Ay, Huwag kang makulit. Ibili mo na lang ako ng gamot. Sundin nga kaya ni Donata ang suggestion ni Arcadio. Ano naman ang gagawin ni Charina?